tao. Kapag ang isang tao ay nakaramdam ng anxiety o kaya naman ay stressed, pinaniniwala ang nakaharang ang energy, dahilan upang magkaroon ng imbalance sa katawan na nagdudulot ng sakit. Sa Chinese medicine, pinaniniwala ang paghaplos o masahe sa isang tao ay nagdadala ng qi sa kanyang katawan hanggang maabot ang parte na kailangan ng healing, ayon sa Healthline. Here are the 10 pressure points na maaring makatulong na maiwasan ang body imbalances tulad ng Number 1. Halo-halong stress. Ito ang reaksyon ng ating katawan sa harmful situations, totoo man o akala lang. Ang stress ay nakakaapekto sa iyong buhay. Kasama na rito ang emosyon, behavior, pag-iisip at kalusugan o physical well-being. Sabi pa, pati sexual drive ay naaapektuhan kapag stressed ang isang tao. Pero hindi naman lahat ng stress ay masama. Karaniwang nararamdaman ng stress sa batok at shoulder muscles. Kaya umupo ng diretso at ilagay ang iyong middle fingers sa ilalim ng magkabilang tenga. I-massage ang pressure points clockwise sa loob ng 5 minuto upang mapagaan ang tensyon na nararamdaman. Number 2. Pagduduwal. Maaaring makaranas sa pagduduwal at pagsusuka kung ikaw ay buntis, may motion at seasickness, infection, migraine, gallstones, food poisoning, umiinom ng gamot, at emotional stress. Causes na pwedeng maiwasan habang hindi pa gaanong malala. Kapag nakaramdam ka ng pagduduwal, itaas ang kaliwang kamay na nakaharap ang palad sa iyo. Gamit ang kanang kamay, ilagay ang thumb sa gitna ng iyong left lower wrist. Dahan-dahang i-press ang iyong thumb upang maramdaman ang dalawang tendons. Apply a gentle pressure sa spot na ito for 2 minutes. Pwede rin na gentle circular motion ang pressure. Ulitin sa kanang kamay hanggang sa mawala ang pakiramdam ng pagduwal. Number 3. Pagod. Walang exercise, puyat, unhealthy eating habits at depresyon ang ilan sa factors na nagko-contribute sa fatigue. Bukod sa pagbago ng lifestyle which will take a little bit of time, narito ang simple pero epektibong paraan upang bumalik ang sigla. I-massage ang pressure point na matatagpuan sa gitna ng ilalim ng ilong at ibabaw ng labi for 2 minutes hanggang gumaan ang pakiramdam. Kung nais naman maging energized, hilutin ang bahagi ng kamay sa gitna ng index finger at thumb. Pwede rin na iposisyon ang iyong thumb sa talampakan ng paa 1/3 mula sa malaking daliri ng paa at i-press ng 2 minuto. At kung nais maging maganda ang gising, i-massage ang earlobes gamit ang iyong index finger at thumb. Number 4. Mabilis na tibok ng puso. Yan ang nararamdaman kapag panhik-panaog sa hagdan habang nagja-jogging o nag-eehersisyo, dehydrated, di mapakali at tensyonado. Huwag mag-panic. Natural lang ang ganitong pakiramdam at hindi naman bibigay ang iyong puso. Kapag nakaramdam ng mabilis na heartbeat, itaas ang kaliwang kamay paharap sa iyo. Ilagay ang kanang thumb sa ilalim ng middle finger ng iyong kaliwang palad at imasahe ang pressure point na ito in a counterclockwise circular motion. Mararamdaman agad ang pagkalma ng tibok. Ulitin sa kabilang kamay. Note, kung mabagal naman ang heartbeat, clockwise circular motion naman ang pang-massage sa pressure point. Number 5. Masakit na likod. Iba-iba ang intensity ng back pain. Nagsisimula ito sa pabugso-bugso hanggang sa dumalas at bigla na lang makaramdam ng sharp shooting pain na maaaring ma-develop habang nagkakaedad. Fortunately, karamihan ng backaches ay hindi serious at simpleng muscular or disc problems lang na maaaring mawala sa pamamagitan ng pressure points. Isa rito ang gitnang bahagi ng iyong palad. Gamitin ang kanang index finger at thumb upang i-massage sa loob ng 15 seconds. Maaaring makaramdam ng konting sakit o burning sensation sa simula. Huwag mag-alala, it's a normal reaction. Gawin ito ng 5 beses sa loob ng 1 araw upang gumaan ang pakiramdam. Isa pang pressure point ay matatagpuan sa iyong braso, about 2 to 3 inches below mula sa iyong siko or elbow joint. I-press ang parting ito for 30 seconds at ulitin ng 3 beses sa loob ng 5 minuto. Number 6. Baradong ilong. Maraming dahilan ang nasal congestion, sipon, flu at allergies. Kapag nangyari ito, ang membrane lining sa loob ng ilong ay maaring mamaga at mairita
nasimula ng pagdami ng mucus upang ilabas ang anumang sanhi ng iritasyon. Ayon sa WebMD, kapag hindi naagapan, maaaring magresulta ito ng lagnat, mawalan ng pangamoy, sinus pain, at bad breath. Ilagay ang index finger malapit sa tabi ng iyong nostrils na kung saan maaari mong maramdaman ang iyong cheekbones. I-massage for 2 to 3 minutes. Done right, mararamdaman mo ang pag-dissolve ng mucus at kinhawa ng paghinga. Gawin ito ng madalas sa loob ng isang araw. Number 7. Hindi makatulog. Nanghihina, antok, irritable, anxious, at nakararanas ng mood swings. Mga resulta kapag may insomnia na nakakaapekto sa trabaho, relasyon, kalusugan at buhay. Sa katunayan, ayon sa statistics, between 30% and 48% ng tao sa mundo ay may problema sa pagtulog. Kung nagsisimula na ang insomnia, gawan agad ang paraan at subukan ang reflexology. Itaas ang kamay paharap sa iyo. Sa ibaba ng base ng palad, matatagpuan ang tinatawag na spirit gate. Ito yung medyo lubog na parte ng iyong wrist down below the pinky finger. Ilagay ang iyong thumb sa pressure point at imasahe in a circular or up and down motion for 2 to 3 minutes. Ulitin sa kabilang wrist. Makatutulong ito upang ma-relax at makalma ang pakiramdam hanggang sa antukin ka. Isa pang pressure point ay matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng iyong bukong-bukong o ankle, about 4 fingers up your leg sa itaas ng ankle. Apply deep pressure habang minamasahe in a circular or up and down motion mula 4 hanggang 5 segundo. Sa traditional Chinese medicine, pinaniniwala ang pinabababa nito ang energy upang makatulog. Warning: huwag gawin ito kapag buntis because the pressure may induce labor. Number 8. Mataas na timbang. Maaaring magkaroon ng problema sa reproductive at respiratory function ng katawan, pati na rin sa memory at mood ang sobrang timbang. Apply reflexology bilang regular na aksyon to address excess weight. Ilagay ang index fingers sa magkabilang jaw ng mukha. Ibukas at isara ang bibig ng maraming beses. Apply pressure sa parte ng mukha kung saan ito gumagalaw. Press these points sa loob ng 3 minuto upang makontrol ang pagkain at mapabuti ang digestion. Siyempre, mas mabilis ang pagbaba ng timbang kung sasamahan ito ng exercise kahit light lang sa simula. Number 9. Sakit ng ulo. Nakasisira ng araw ang headaches at kadalasang wala sa tamang ayos ang pakiramdam. Grabe kung mag-escalate pa ito sa migraine. Kaya subukang gawin ang third eye pressure point. Ito ay matatagpuan sa itaas ng bridge ng ilong, sa gitna ng iyong kilay. Ilagay ang forefinger at i-press o diinan hanggang sa maramdaman ang pressure. Hold for several minutes or gently massage in a circular motion. Makatutulong din ito upang mabawasan ang tension sa iyong mga mata. Number 10. Masakit ng ngipin. Minsan kahit walang sira ang ngipin, sumasakit pa rin. Halimbawa, sensitive sa malamig o mainit na inumin, grinding or clenching teeth, natanggal ang filling, at namamagang gums. Upang kahit sandali ay mabawasan ng sudden toothache, subukang imasahe ang malambot na parte ng iyong kamay sa gitna ng index finger at thumb. Gawin ito for several minutes hanggang mabawasan o mawala ang sakit. Another pressure point ay ang muscle sa harap ng iyong earlobe. Gamitin ang thumb at i-press ang pressure point na ito steadily ng 1 minuto hanggang sa makaramdam ng relief. Kung tumitindi ang sakit, agad pumunta sa dentista. Effective at safe ba ang reflexology? Ayon sa mga pag-aaral, nakatutulong ang reflexology as a complementary treatment, lalo na sa stress at anxiety. Dahil sa relaxing, calming effect nito, kahit walang scientifically proven medical treatment for disease. Very safe rin ang reflexology kahit sa mga taong may serious health conditions, ayon sa Healthline. Kaya kung interesado ka sa reflexology, humanap ng properly trained reflexologist na registered sa reputable organization. Pero kung may health issues sa pressure points tulad ng gout, foot ulcer, fungal infections, or open wounds sa kamay, makabubuting magkonsulta muna sa iyong doktor upang matugunan ang problema. Na-apply mo na ba ang alternative treatment na ito? Tell us your experience in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Clever You.